Pero gusto ko lang i-share yung mismong nakita ko na pangyayari na to. So, hi, good morning. Welcome to my vlog. So, magre-repack tayo ng bra. So, ganito ko nire-repack yung mga item. And, matrabaho siya. Nangangain talaga siya ng oras. Kaya, dapat, pag naglagay tayo ng price, dapat hindi yung dapat bayad yung service fee natin ng tama. Dapat marunong tayong sa sarili natin para pabayaran natin yung service natin ng tama. Service fee, expenses na tong plastic, and then at marami pang expenses, hindi lang plastic. So, ganito ko siya nire-repack para hindi siya madumihan. Para kahit naka-display ng matagal, safe pa rin yung product. Hindi siya nadudumihan. So, marami pa akong i-repack dyan. Nakaganito lang kasi siya. Ayan. So, i-repack ko siya ng tigi-isa. Bago ko ibigay kay customer. Medyo lang nakakaantok siya. Lalo na kapag mag-isa ka lang, yung wala kang kausap, medyo nakakaantok. So, ang gaganda ng quality and then napakamura. Yung mga nabibili natin sa mall ng mga 250, 300, ayan, ganito siya. Mura lang. Pero pag sa mall, mahal na. Kasi syempre, alam mo naman sa mall, maraming taxes yan. May tax, may mga taong pinapasahod. So, ganun talaga. Tumataas. Tumataas yung price. So, wag natin masyadong binabarat yung mga yung mga nagbibinta online, yung mga nagbibinta. Kasi basta, pero kung sa bagay, meron din kasing ibang seller na sobra-sobra din mag-price. Pero kung sa tingin mo naman is makatarungan yung price, hayaan mo na, wag ka nang tumawad kasi kailangan din nilang maghanap buhay para sa pamilya. Para naman may kitain sila. So, meron lang akong i-share. So, hindi sa pag-aano ko sa tao pero gusto ko lang i-share yung mismong nakita ko na pangyayari na to. So, pag ganito tayo palagi walang mangyayari sa business natin kung puro tayo bait. Dapat sa business wag puro bait. Makisama ka sa customer, maging mabait ka sa customer, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay mabait ka. So, ito yung scenario. May isang customer na bumili ng tsinelas. Pinipilit niya yung price na gusto niya. 220 yata yung price ng items. Tapos, binabarat niya ng 200. 200 nga daw yung puhunan, sabi ni seller. Pero binabarat niya talaga, hindi siya nagpapaawat. So, imagine that, 20 pesos lang yung patong niya, tapos babaratin mo pa ni wala kang awa. Asan yung asan yung bayad ng upa niya, bayad ng permit, krudo pa niya na nag-pick up ng items, bayad ng pagod niya, tas may tauhan pa yan na pinapasakuran. So, huwag tayong ganun. Dapat matuto din tayong tumingin sa As in, iniwan niya pa yung iniwan niya pa yung pera niya talaga. So, yung seller is hindi na siya nakapagsalita kasi sobrang bait. Hindi na siya nakapagsalita, hinayaan niya na lang na umalis yung tao na. Ganun lang yung ibinayad sa items na binili sa kanya. So, medyo hindi ako nakatiis. Ako na yung nagsalita na, bakit mo hinahayaan na ganyan yung ginagawa sa'yo? Hindi paano kanyan? Paano yung business mo? May anak ka din naman na binubuhay mo, may mga tauhan ka na pinapaswelduhan mo. Dapat hindi ka pumapayag na ginaganyan-ganyan ka, yung customer mo yung nagdidesisyon kung magkano niya babayaran yung items mo. Huwag ganun. Kaya, matuto din tayong humindi. At saka, dapat tignan mo yung worth mo. Dapat hindi ka nagbe-business na na wala kang kinikita. Dapat laging tignan kung may bayad yung pagod at saka may kita ka. So, yun lang. Shinare ko lang. So, kung nakaabot ka hanggang dito, maraming salamat. Dahil tinapos mong pinanood ang aking video, have a good day.